Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa vlog na pinost ng isang binata mula Taguig, binahagi niya kung paano namaga ang kanyang muka at nanganib ang kanyang buhay dahil sa kanyang allergy. Paano ba tayo makakaiwas sa panganib na dala nito? Halos di raw makilalang mukha ni Jessie. Nagsumugod siya kamakailan sa ospital. Ang kanya kasi mga mata, namulat na maga. Nagsimula raw ang lahat ng sumakit ang ulo ni Jessie nitong February 28. Pagka-uwi ko po, sobrang sakit po ng ulo ko. Yung tinitake ko po, pag masakit yung ulo ko, paracetamol po. Pero that time, the pain in my head was exceptionally painful. So I was like, okay, I'll try ibuprofen instead. Nung nag-take po ako ng ibuprofen, para nga po mawala yung sakit po ng ulo ko, naramdaman ko po na parang kumakati po yung mata ko. Hindi ko po alam na allergic po ako sa ibuprofen. Si Jessie agad daw na uminom ng antihistamine pills o yung gamot na pangpaalis o pampahina ng sintomas ng allergy. Akala ko po, mawawala po siya agad. Biglang lumala po siya. Sobrang namamaga na po yung mata ko. I'm so upset. Dito na raw siya nagtungo sa ospital. I'm going to the hospital. Emergency na daw po siya, tapos kailangan na po akong bigyan ng medication para po mawala po yung pamamaga. Pero luckily naman po, after po ng mga isang oras, nawala naman po agad yung pamamaga. Sabi po nung doctor, allergic po ako sa NSAID. Ang NSAID o non-steroidal anti-inflammatory drugs, gamot na ginagamit para bawasan ang sakit, pamamaga at lagnat. Isang halimbawa nito ang ibuprofen. Pinaka-common pagdating sa mga NSAIDs ay yung pamamaga ng paligid ng mata. Mas delikado ang allergic reaction pag sumulpot yung pamamaga sa paligid o malapit sa ulo, sa muka. Kasi kung umabot sa dila, umabot sa lalamunan, pwede magsara yung lalamunan at daluyan ng hangin. Tandaan, ang allergic reaction ay hindi ibig sabihin na may problema yung ininom mo. Yun ay overreaction immune system ng tao. So basically, ang tao, pwede kang maging allergic to anything. Nagkataon lang na medyo mas madalas ang allergy sa mga NSAIDs. Pero hindi ibig sabihin na masama yung gamot. It's still best na magkonsulta muna tayo. Yung pinakauna ko pong learning is that one, not all over-the-counter medicine are something that you should take very lightly. You shouldn't just take it willy-nilly. You should be more aware of what medications your body would react to. And then from my TikTok, a lot of people were commenting about the importance of taking allergy tests and ensuring that you're aware of what allergies you have. Pero bakit kayo nagkakaroon ng allergy ang isang tao? Hindi lahat ng allergy ay pare-pareho. May taong allergic sa pagkain, alikabok, o gaya ni Jessie na allergic sa gamot. Nagkakaroon ng allergy ang isang tao kapag may nakakapasok na allergen sa ating katawan. Ang allergen na ito ay napagkakamalang panganib ng ating immune system. Bilang pangontra, naglalabas ang ating katawan ng histamine. Ang chemical na ito ay nagdudulot ng pangangati, sipon, pamamaga at pantal sa ating balat. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng sintomas ng allergy. Ang dapat iwasan ng sino mang may allergy ay ang tinatawag na anaphylaxis. Isa itong malalang allergic reaction na maaaring magdulot ng hirap sa paghinga, pamamaga ng lalamunan at biglang pagbaba ng blood pressure. Kapag nakaranas ng anaphylaxis ang isang pasyente, dalhin agad sa ospital. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.